Ito na. Ito matindi mga kababayan. Hawak. Sa maririnig ninyo about sa ginawang pasabog. Siguro ang tagal kinimkim ni ninyo to. Pero okay ang kap ninyo, nilabas mo talaga yung nararamdaman mo. Okay ang kap ninyo, nilabas mo yung nararamdaman mo. At least, maluwag na, malamang si Ninyo Mulak tuloy. Malamang itong si Ninyo Barsaga ay maluwag na ang kanyang kalooban kasi nailabas niya na ang dapat niyang ilabas. Grabe ito mga kababayan, ha? Pero teka muna. Isingit muna natin saglit ito, ha? Kasi maganda mapakinggan muna natin ito bago natin ipasok yung kay Kap Ninyo. Kasi parang ano to swak do sa ugali ba? Kung pakinggan muna natin to. Given my Game. political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would. Napaka-exaggerated naman kasi. Yung it was under, para bang ang dating yung, akala mo may mga tao sa labas, tas, Luzon! Parang ganun eh. Luzon mga kapatid! Napaka-exaggerated mo, 10K boy. Sabi mo, was under attack ang involved kapwa taga-ahensya ng gobyerno, NBI. Was under attack daw. Maniwala pa ako, yung mga nasa labas, mga NPA na, mga Abu Sayyaf na. Maniwala pa ako. Kapwa ahensya ng gobyerno yun, National Bureau of Investigation. Mayroon bang record ang NBI sa ganyan? Madalang nga halos wala nga ako mabalitaan mga kababayan na ang NBI ay napasama sa mga makakaliwang gawain. Napapansin ninyo, Presto? May nabalitaan ako dati, pulis binatukan ng NBI, yun, ganun lang. Napanood niyo yun? NBI, binatukan yung pulis. Meron pa, may nabalitaan ako. NBI, sumakay ng taxi, hindi niya alam na NBI pala, sinisigan siya na mataas, pinadiretso niya sa loob ng NBI compound, kinulong. Ganyan man. Pero wala akong halos marinig na ang NBI personnel napasali sa kung ano-anong nangidnap, kasama sa pinagbabawal na droga, ganito. Wala. Kasi nga, matitino nga yan. Kasi nga, hindi naman yan mga lawyer, CPA passer. Wala tayong nababalitaan ganyan. Matitino yan. Di ba? Halos wala kayong mabalitaan. Wala kayong mabalitaan. Ulit natin. Will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. Nako. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano nila patakbo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Masyado kang harsh na Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay dating Senador Enrile ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Okay na yan ha. Mayroon kasing kaugnayan dito yung kay Kap Ninyo, may duduktong natin yan. Kasi mga kababayan, sabi rito,
may experience ako sa Cayetano, kay Alan Peter Cayetano nung classmate ko yan. Eto matindi, mga kababayan. Eto matindi. May binulgar ho si Kap Nino Barsaga. Kasi nga, di ba, Bible verse to, di ba? Naloko na. Ayun nyo, ha? Forward natin. Sabi ni Moa mo, bawal mangmang sa NBI. Matatalino nandyan. CP mo kundi abogado CPA passer. Ayun natin, ha? Sa gobyerno at kasangga naman po ng mga inaabuso. At ninyo'y walang takot magsalita kahit sino. Kung di kayo Patapos na. posisyon ay abuso. At ninyo ilalabas kung ano ang totoo upang maiwasan ang Okay mga kababayan, dito na tayo sa ating pinakaming topic ngayong gabi po. Oo. Ayun nyo, ha? May 19, Senate President Alan Cayetano, yung sinasabi mo na Senate attack, wala naman talagang ganon. Di po ba? Walang ganon. Alam niyo po mga kaibigan, natatawa na lang po ako dito kay Senator Alan Cayetano. Ito na. Tawagin na lang natin, Pastor Alan Peter Cayetano. Pastor po yan. Okay? Di ba mahilig din mag-amen, amen. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Di ba? Ganyan ang kanyang mga tirada ni Pastor Alan Peter Cayetano. Paalala ko po ito mga kababayan. Ha? Sa mga TTS, makinig kayo. Sa mga pro Duterte fanatic, makinig kayo. Lagi niyo itong tandaan. Ha? Tandaan niyo ito, sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong magtiwala kay Pastor Alan Cayetano. Huwag kayong magtitiwala. Bakit ko nasabi? Ha? Traidor ang taong yan. Traidor. Bakit ko nasabing traidor? Gusto niyo ng ebidensya? Naalala ninyo, 2025, tumakbong May congressman. Pakinggan nyo, marami yan. Kapatid niya. Sino yung kapatid niyang congressman na dating mayor ng Taguig? Si Direk Lino Cayetano. Tumakbong congressman sa isang distrito sa Taguig. Bibigyan ko kayo ng ideya dahil tatanga-tanga kayo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Sarili niyang kapatid, sarili niyang kadugo, imbis tulungan niya para manilbihan sa isang distrito sa Taguig, ano ang ginawa ni Pastor Alan Cayetano? Anong ginawa ni Pastor? Tinabla niya. Tinabla ni Pastor Cayetano si Lino. Itong si Lino Cayetano na direktor ng ABS-CBN, nag-alay ng buto sa kidney para sa kanilang tatay na may sakit sa kidney. Babalikan ko lang kayo, bigyan kayo ng ideya. Halos isinaalang ang buhay ni Lino sa kanyang magulang. Di ba? Napelikula yan, nabalitaan, napanood natin sa Maalala-ala mo kaya ni Charo Santos. Anong ginawa ni Alan? Tinulungan niya ba? Hindi. Bagkos, nilaglag niya at ang sinuportahan niya ni Alan yung kalaban ni Lino Cayetano. Ngayon, isipin nyo, anong point ko dito? Hindi pa ito yung pasabog na hindi pa ito yun, ha? Kailangan na natin daanan to. Tangang DDS. Kung nagawa ni Alan Cayetano sa kapatid niya ng panghuhudas, pangtatraidor, sa tingin nyo ba, hindi niya rin matatraidor si Sara Duterte? Na hindi niya naman kaano-ano? Hindi naman niya kadugo? At higit sa lahat, ginagamit lang din ni Alan Cayetano ang mga Duterte para sa kanyang pang-personal na political career. Iyan ang totoo. Kaya ako nasabi na hindi dapat pinagkakatiwalaan si Alan Peter Cayetano. Balik tayo sa ating pinakaming topic. Ano ang sabi ni Alan Cayetano nung nakaraang linggo? Just under the attack ang Senado. Ayon kay
Peter Alan Cayetano. Under attack ng NBI daw. Ito ako natatawa. Alam mo, Pastor Alan Cayetano, ganito po, kung ikay may nanuno, alam ko makakarating sa iyo to kasi may mga tao ka ang ginagawa, nagmo-monitor sa social media. Minomonitor nyo radio, newspaper, TV, at mga vlogger, minomonitor nyo yan. Senate President at Pastor Alan Peter Cayetano. Ito ang suggest ko sa iyo. Kaya mo bang mag-sacrifice sa paraan human responsibility? Kaya mo ba? Kaya ba yan ni Alan Cayetano? Yung siya ay managot sa nangyari dyan sa Senado na kung saan meron isang pugante, isang kriminal na may kaso sa international pero hinayaan yung makatakas. Kaya ba ni Cayetano na ibuwis ang kanyang kapangyarihan, ibuwis ang kanyang pwesto bilang Senate President? Kaya ba ni Cayetano ito? Kasi sinasabi mo, nagkaroon ng atake sa Senado. Hinihingi mo ang ulo ni NBI Director Melvin Matibag na dapat siya ay isuspende rin ni Ombudsman. Di ba? Hinihingi mo yan. Pero, ang gusto namin mamamayang Pilipino ay simple lamang. Yung ulo mo ang gusto namin makuha. Yung na mag-resign ka bilang Senate President. Kung yan ay kaya mo. Sa tingin ko hindi mo kaya. Kasi kapitoko kayo. Diba? Kapitoko. Ang galing mo magsalita ng word of God. Alam niyo mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng background. Bakit ayaw na ayaw kay Cayetano? Ayan na. Ito na. Sahod nyo yung mga tenga nyo, ha? Ito na. Grabe ka, Senador Alan Peter Cayetano, nung ginawa mo. Peter Cayetano, nung narinig ko to kay Kap ninyo, itong binulgar niya, ganito lang kaliliting ko sa'yo. Dati nakanatingin ko sa'yo, pero nung narinig ko to, grabe, halos di na kita makita sa tingin ko. Ayos ba, Direk? Grabe. Ginawa mo. Ito na, ha? Play natin. Pasok, Kap ninyo. Kaya ko ba yung dati kong kinikwento? 2016, Nako po, ito na. hindi, 2015. December ito. December 2015, hindi ko ito makalilimutan itong karanasan ko kay Alan Cayetano. Na kung saan, meron kaming gathering na totally hindi namin alam ito na may gathering na ganito. Biglaan yung pangyayaring activity. Diyan sa Baguio City. Saan sa Baguio City? Sa Romulo Hall. Teachers Camp. Na kung saan, tinawagan ako ng isang tao ni Pastor Alan Cayetano dahil noong mga panahon na yon ay tumatakbong Vice President si Alan Cayetano ni dating Pangulong Duterte. Bigyan ko lang kayo ng background. Kinausap ako nung tao niya na ang sabi sa akin, ninyo, meron ka bang maipapamiga, meron ka bang maipiprepare na mga cultural group para sa programa ngayong hapon dito sa Romulo Hall, Teachers Camp, Baguio City? Bigla-biglaan po itong nangyari ito, mga kababayan. Bigla-biglaan akong tinawagan ng staff ni Cayetano para sa event nila. Tinawagan ako ng 2:00 ng hapon. Ang sabi sa akin, ninyo ngayon 3:00 ang event. O sabi ko, 2:00. Buti na lang kamo, nung nagtawag ako ng mga cultural group sa Bibak, nung mga panahon na yon, may mga nakaantabay kaagad na 5 babae, 5 lalaki para mag-perform sa Romulo Hall.
Alam niyo po, ang nakakairita rito, inabot kami alas 3 hanggang alas 10 ng gabi. Ako po. Kami inabot sa Romulo Hall. Dahil dumating si Pastor Alan Cayetano alas 8 ng gabi doon sa event na kung saan yung mga iba-ibang religious group na ewan ko kung anong protestant ba yung anong sekta yun na mga pastor ay nandoon po sa Romulo Hall noong mga panahon na yun. December po ito nangyari. 2015. Ngayon, hindi na issue dito kung pinaghantay kami ng ilang oras. Alas 3 hanggang alas 10 po yung event. Tagal ah. Nagsayaw na ang mga cultural group ng mga kabataan na cultural. Ito po yung mga kabataan igorot na IP ng Cordillera. Pinasayaw doon. Sige, walang bayad po ito, libre. Natapos ang event, nagkaroon ng get-together sa Manor Hotel. Ngayon, yung isang tao ni Alan Cayetano, tinawagan akong rekta. Ninyo, pagkatapos ng event, pumunta kayo, hindi ko na i-mention ito kung saan lugar to sa Baguio, sa isang hotel. Isang hotel, pinapunta kami, dahil doon daw didiretso si Senator Cayetano. Doon daw didiretso. Okay. Pagdating doon, ang ini-expect ng grupo, pakakainin yung mga participant. Bigyan ko lang kayo ng ideya. Nung pagdating doon, may bukas na Johnny Walker. Johnny Walker na bukas na alak. Alam niyo ang sabi sa akin nung tumawag sa amin? Kaharap ko yung mga kabataan. Oh, ninyo, ibigay mo to sa mga alaga mo, painom mo na lang to dyan. Putang ina, alas 3 ng hapon hanggang alas 10, walang kain yung mga bata. Abutan mo ng Johnny Walker at sasabihin, ipainom mo na lang sa mga yan. Putik. Ano yung katarantaduan? Mula nung nangyari yun, nawala na ang amor ko kay Alan Cayetano. Putik. Pinarating ko yan kay Alan Peter Cayetano dahil may number niya ako. Pinarating ko yan kay Mayora Lani Cayetano. Pero wala silang ginawang aksyon. Ngayon, mula nun, buwisit na ako dyan sa mga ganyan. Pinarating ko pa yan kay Bongo. Pinarating ko yan kay retired General Dionisio Santiago. Pinarating ko yan sa mga malalapit kay Cayetano na ganyan ang inasta nung nangangampanya sila sa Baguio City. Ngayon, kung makapagsalita si Alan Cayetano na akala mo pastor, banal, tapos may maririnig tayong issue sa kanya na under attack. Paano po ito? Paano yung under attack? Grabe, no? Isipin mo yung mga bata mula alas 3 hanggang alas 10. Putik, hindi pinakain. Bibigyan pa ng alak. Putik na eh. Ano yan? Wala man lang inutos si Peter Cayetano, pakainin nyo, ganito, ganyan. Kahit walang bayad, magbigay kayo ng, alam mo yung mga kababayan, wala nang libre ngayon. Aasa yung mga kabataan kahit pa paano may maabot man lang sa kanila. Wala man lang. Jesus Mariosip. Tapos si Bible verse. Hindi mo ba alam? Ang pinakasikat na talata sa banal na kasulatan, Peter Cayetano, alam mo to, alam na alam din ng bata ito. Pag humingi ka, bibigyan ka. Di ba? Kapag ka humingi ng tubig, painumin. Kapag humingi ng pagkain, pakainin. Yan ang pinakasikat na salita ng talata ng Biblia eh. Hindi sinabing pag nagugutom, bibigyan mo ng Kibas Regal, ng Johnny Walker. Grabe, ano? Sus, Mariosep. Tuloy natin itong ni Cap. Kung ang sinasabi mismo ng DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla ay ganito ang sinasabi. Gusto ko pong pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos,
interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. According to testimony of General Aplaska himself, Okay he na yan. opened the door Oh. and Grabe, no, mga kababayan, ano? Tama rin pala isang sinasabi doon sa isang press ko na dapat hindi na pagkatiwalaan itong si Alan Peter Cayetano. Alam niyo, sa totoo lang, bago tayo magtapos press for kung a-agree kayo sa akin. Minsan yung mga ganyan tao, yung palabas tapos laging pinampaprant yung salita ng Diyos. Laging pinampaprant yung puro talata salita ng Diyos. Minsan yan pa yung may mga Hindi ko naman sinasabing ganyan si Alan Peter Cayetano. Base lang sa mga na-experience ko, base lang sa mga napapanood ko. Minsan, yung mga ganyan pa, yan yung pa yung may mga talagang ibang ugali. Yan pa, may mga ibang ugali yung mga ganyan. Yung parang lagi nilang pinakikita sa taong bayan na sila'y palabasan ng Bible, laging nagbabasa ng ganyan. Alam mo yung laging pinampaprant. Yan pa minsan ng talagang may mga itinatago. Kakaiba.